Germs, good morning. May project tayo dito, ADB 160. Magkakabit tayo dito ng Zenlo X1 Plus tsaka Pia Horn. For this video, magpo-focus tayo kung paano natin ilalatag itong harness natin. Marami kasi sa atin na mo-order via Shopee, online, Facebook. Pero nahihirapan silang i-install yung ating harness. Ngayon, sa video na to, doon lang tayo magpo-focus. Wala nang iba. Para mas maintindihan nyo, tsaka para mas maunawaan nyo kung paano natin ilalatag tong harness natin. Tsaka nga pala, JR Motoworks harness yung gagamitin natin dito. Sa mga gusto mag-order via Shopee, meron tayong available. Pwede rin kayo mag-PM sa Facebook page namin para maka-order kayo nitong harness natin. Start muna tayo sa mga accessories or dun sa mga switches natin. Dito, sa part na to, ayan, para meron kayong gayahan. Yung area na yan, dyan kayo magbubutas para dito sa selector switch natin. Ang sukat ng butas na yan ay 16mm. Okay? Yan, ay ang part na yan. Ito, yung ibabaw na part na to. Next natin dito, meron tayo ditong EXL Zenlo na tri-switch. Ito yung ginagamit natin sa MDL. Ang gamit nito ay para sa high and low only. Ang mounting natin ito ay dito sa side mirror. Gamit kayo ng 14mm na wrench. Reverse thread ang pagbukas ng side mirror natin, pabaliktad. Ulitin ko, ang pagbubaklas nitong side mirror ay reverse. Bago natin mailagay itong tri-switch natin, kailangan nyo muna tanggalin itong side mirror. Ganyan yung mounting nya. Pwede sa ilalim dito, pwede rin sa ibabaw. Mamili na lang kayo kung saan nyo gusto. Next naman natin, itong ating passing switch button. Ito yung ginagamit natin, heavy duty. Nagbubutas tayo dito sa part na to. Ayan o. Tingnan nyo maigi yung part na yan. Diyan tayo nagbubutas ng 12mm. Ang gamit natin na pambutas dyan ay step drill. Ito, papakita ko sa inyo. Ang gamit natin na pambutas ay ito. Sa 12mm. Sagad lang siya dito sa pinakadulo. May numbering naman yan. Makikita nyo naman. Kung sakasakaling bibili kayo ng step drill, ayan yung gagamitin nyo para dito sa passing. Meron naman tayo dito isang step drill. Ito. May numbering din yan bawat step. Ang gagamitin natin dyan ay 16mm para dito naman yan sa selector switch natin. Okay, malinaw? So, ayan yung tatlong switch. Ulitin ko, tri-switch, passing switch, tsaka selector switch. Okay, next. Sa package natin, kasama dyan yung dalawang fuse box. Ito. Ayan yung kasama dyan sa package natin kung sakasakaling o-order kayo. Ikakabit nyo lang yan sa pinaka-positive ng battery. Ito. Dito siya nakakabit. Ayan yung positive. And then itong dalawang terminal na to, mamaya na to sa ano natin, sa pinaka-harness na natin yung ikakabit. Ngayon, ito, yung isa na to, fuse top naman yan. Dito maraming question dito kung saan ikakabit, kung paano ikabit. Madali lang yan. I-mark natin kung alin yung bubunutin nyo para doon nyo rin ipasok yung fuse top natin. Okay? Ang itsura ng fuse top natin ganito. Bunutin ko ulit. Ayan. Ayan yung fuse top natin. Ang hugis niya ay parang micro fuse din. Ayan yung i-replace natin doon sa tinanggal natin. Ayan, nakikita nyo na. May dalawang 5 amperes dyan. Tapos yung gitna niya, 5 amperes din yan. Ngayon, ayan yung bubunutin natin. Yung bakante na yan. Tapos dyan natin ipapasok to. Itong fuse top na to. Ulitin ko, ipapasok ko na ulit siya. Yan, nakapasok na siya ulit. Okay. Kapag nailagay na natin yung fuse top tsaka yung fuse box, and then yung tatlong switch dito, pwede na natin isalpak yung harness natin.
Etong pagsasalpak ng harness, hindi naman ito masyadong komplikado. Sobrang dali lang nito. Sundan nyo lang yung video na to para maunawaan nyo, maintindihan nyo kung paano siya nilalagay, tsaka paano siya isusuksok dun sa mga butas. Kasama rin pala sa babaklasin dito sa motor na to, bukod dito sa kaha dito sa ibabaw, sa gilid, syempre itong parang access dito, kailangan natin itong buksan para madukot natin dito yung wire and then may pasok natin dun sa utility box. Okay, first step na gagawin natin, yung tulo ng harness natin, ayan, ipapasok natin siya dito. Yung area na yan. Ito, yung sa loob nung bakal. Papasok natin dyan. Pag napasok na natin siya dyan, dukutin na natin dito sa ilalim, sa kabila. Okay, ayan o. Lumabas na siya dito. Pwede na natin siyang dukutin ng dahan-dahan. Ito, hilahin nyo lang ito dahan-dahan para makuha nyo yung pinakahaba niya. Alright. So, after natin siyang madukot, ganito na yung magiging itsura niya. Ito na yung pinaka-harness natin. Ayan, pahaba. Nandito na yung terminal natin para dun sa stock horn wire. Tapos, andito na rin yung mga terminal natin para sa busina natin. Ito yung stock horn, ito yung loud horn. Okay. So, after natin mailabas yan, ipipix na muna natin to dito. Ipipix na muna natin siya dito sa ibabaw. Ayan. Para ma-fix to, gamit tayo ng cable tie. Tapos, bago natin siya i-cable tie, sasapinan muna natin yung ilalim ng foam para hindi siya masyadong lubog dito. Tapos, maproteksyonan din natin yung contact ng wire dito sa pinakabakal niya. Okay? So, malinaw yun. Foam dito, sa ilalim, para may protection yung harness natin, yung mga wire niya, and then cable tie natin. Ito yung foam natin. Galing yan dun sa box ng X1. And then ito naman yung cable tie natin. Kasama to sa package na pinapadala namin sa mga nag-order sa amin. Maraming cable tie, maraming klaseng cable tie yung pinapadala natin. Ito, isa lang to doon kasi kailangan natin nung mahaba. Yung mahabang cable tie para dito yon. And then yung foam, kuha na lang kayo dun sa box ng Zenlo ninyo, kaya kahit anong ilaw ninyo, meron ng foam na kasama yon. Ito gagamitin natin. Balik tayo dito. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung pagdatali nito, okay na. Nagawa na natin. Itali na natin ang cable tie, tapos lalagyan na natin ng foam sa ilalim. Ang next step na gagawin natin, ano na? Okay. Tinanggal na natin dito yung stock horn. Ito yung stock wire niya. Ito. Ngayon, dun sa harness natin, meron siyang terminal dito na female flat. Ayan yung sinuksok natin dyan. Ayan siya. Ayan yung itsura niya. Okay, next step na. Okay, next step na gagawin natin. Ito, yung wire na to. Ipapasok na natin siya doon para makuha natin dito sa may bulsa. Biglang naputol yung video natin. Hilahin mo nga ulit. Hilahin mo ulit. Baka sabihin, dinaya natin yung video. Ayan, hihilahin natin ulit para may pakita natin sa inyo ng malinaw. Okay? Ano nangyari? Okay. Ayan, hinila natin ulit para mapakita natin sa inyo. Bali ito, slight lang. Pag samasamahin nyo lang ng konti ito, pilipitin nyo ng konti, bago nyo siya ipasok dito. Ito, pupunta dito. Sige.
Ayan, konting tiyaga lang sa kung bago ka lang magganto, bago ka lang magagawa ng ganto, konting-konting tiyaga lang, makukuha niya rin naman. Okay na? Ayan, nailabas na dito yung dulo. And then, after natin makuha yung dulo, ipapasok naman natin siya dito sa utility box. Tara, pasok natin sa utility box niya. Dito sa part na to, ayan, yung sabitan ng ano na yan, yung strap ng battery, diyan natin ipapasok yung mga terminal natin. Isa-isa lang. Isa-isa lang yung pasok. Ayan, nakapasok na yung pula. Nakapasok na yung green. Ano next? Nakapasok na yung blue. And then yung terminal ng negative natin. Okay na, papasok na rin. Okay, after natin may pasok yan, ilalagay na natin agad yung mga terminal tsaka yung sa negative ng battery. Sige par, lagay mo na muna. Dito ako sa kabila. Okay, recap lang natin. Itong green, ito yung after ignition natin. Itong blue, ito yung terminal natin para sa ating loud horn main. Tapos itong red, ito yung terminal natin para sa main natin na positive ng MBL. And then yung terminal natin dito, or yung black na wire, ito yung papunta sa negative ng battery. Okay? Sana malinaw yun. Ulitin ko. Green sa green, blue sa blue, red sa red. Yung last natin dito, terminal para sa battery. Negative. Okay? So, okay na tayo dyan. Okay. After natin dun sa utility box, dito naman tayo sa busina. Yung wire naman natin dito sa busina, color-coded naman yan. Yung may dalawang magkaparehas, yan yung loud horn natin. Tapos yung isang kulay lang dito, yan yung ating stock horn. Pag pinapadala namin yan sa inyo, may label naman yan. Loud horn tsaka stock horn. Hindi naman kayo malilito. Pero dito kasi sa installation natin, wala tayong label. Kaya, ayun, yun yung pinapakita ko sa inyo. And then, yung ayos niya naman, yung ayos ng kusina niya, ganyan. Okay. Ganyan yung magiging ayos sa kanya. Tingnan nyo na lang maigi yung bunganga para hindi kayo malito. Yung bunganga nitong isa, nandyan. Yung bunganga nitong isa, dito. And then yung stock horn niya, yun pa rin yun. As is pa rin yung position niya. Walang nagbago doon. Kasi may stopper yung position ng ating stock horn. Kaya hindi na kayo malilito dyan. Ano lang talaga? Yung sa loud horn lang talaga. Ngayon naman, kung sa amin kayo kukuha ng loud horn, inaayos na namin yung bracket ng busina. Kaya kung mapapansin nyo, bukas na yung PIA nyo or yung ibang horn nyo. Binubuksan na namin yun kasi tinetesting na namin tsaka inaayos na rin namin yung bracket niya. Okay? So, ihigpit na lang ni Loy para makapag-testing na tayo maya-maya. Okay, balik na ulit tayo dito sa taas. Since na ilagay na natin to, naitali na natin, mamaya isi-secure pa natin to. I-secure pa natin yan para hindi gumagalaw. Hindi ko masyadong naitali. Okay, ito yung mga part ng harness natin. Ito yung sa output, papunta to sa ballaster ng ilaw. Ito naman yung para sa switch natin, tri-switch. Ito naman yung sa passing switch natin. And then ito yung para sa selector natin. And then kung mapapansin nyo, meron ditong pula na terminal na nakakabit na. Ayan yung para sa combo lights natin. Kung gusto nyo naka-activate yun, isaksak nyo yan. Kung gusto nyo i-deactivate, disconnect nyo lang yan. Para pa-assist nga ako saglit. Connect mo muna yung sa ano. Connect mo muna yung sa selector. Okay, yellow sa yellow. Blue sa blue. And then, yung green sa green.
Okay, connected na yung ating selector para sa loud and stock. Next, connect mo naman yung ating passing. Ayan. Yung passing natin, kung mapapansin nyo, same ang color ng terminal. Ibig sabihin, pwede magkabaliktad. Walang polarity yung wires natin dyan. Okay? Okay na yan. Mamaya pa natin ita-tidy. Next natin, try switch. Connect mo na yan. Red sa red. Blue sa blue. And yellow sa yellow. Okay? Ballaster natin. Yung ballaster natin, ikakabit natin. Next. Pero ito, meron tayo dito extra wire. Ito yung abang natin para sa ating Bosch Europa. Kung sakasakaling mag-upgrade kayo ng Bosch Europa, ito yung gagamitin natin na busina. Okay? So, ito na yung ballaster natin. Kung mapapansin nyo, naka-terminal na rin yan. Kung sakasakali, dito rin kayo kukuha ng ilaw sa amin. Automatic meron na siyang terminal. Wala, hindi na kayo maglalagay o hindi na kayo magdudugtong, naka-terminal na talaga siya. Kasi bubuksan na rin natin yung ilaw and then ite-testing na rin natin. Yung pasok nung ano natin, yung pasok nung ballaster dito sa loob. Sa loob yung ballaster, tapos lalabas siya dito. Sige, ipasok mo na yung sa ilalim. And then yung pinaka-wire niya, ayan. Ayan yung pinaka-connector ng ballaster natin dun sa ilaw. Ilalabas lang natin ng konting-konti lang. Ayan. Hanggang dyan lang siya. Dito sa binutas natin kanina. Hanggang dyan lang yung connector natin. Tapos i-detension na natin yung wire dito. I-detension na natin dyan. Itatali na natin ang cable tie para hindi na siya magulo. Okay, after natin ma-tension yung wire, ay lagay na natin siya dito. Itatali na natin siya ng mga cable tie. Ulitin ko, yung cable tie kasama yan sa package na ipapadala namin sa inyo para hindi na kayo maghanap ng cable tie kung saan saan. Isasama na natin yan sa package. Actually, naka-pre yan sa package. Okay, connect na natin yung ballaster. Black sa black, yellow sa yellow, and then blue sa blue. Okay, basically, tapos na yung wiring natin dito. And pwede na tayo mag-testing. Kaya testing na tayo. Testing natin yung busina at saka ilaw. Parang mga ako nyan. I-add. Loy, ulitin natin. Ayan, testing tayo. Combo. Loud horn. Okay, stock horn. Okay, high and low. Ayan yung high, low natin. Okay. Passing. Wala. Ayan. So, yung passing natin, may problem. Papalitan natin yan. Ngayon, yung pagtatay din naman ito, papakita ko na lang dito sa picture, sa screen natin, para may idea kayo kung paano natin siya tinatidy. Ngayon, yung mga cable tie naman natin, kasama naman yan sa package, kaya kayo na bahala mag-tidy. Madali lang yan. Papakita ko na lang sa inyo sa picture. Basically, ganyan lang naman yan. Itatali nyo ng ganyan yung mga terminal natin. Kaya tatali nyo ng ganyan. Lalagyan nyo lang ng loop ng konti para maganda siya tingnan. And then, dito sa part na to, lagyan nyo rin siya ng cable tie kung gusto nyo. Dito sa loob, pwede nyo rin lagyan para mas maganda. Para hindi siya hindi siya lumalaylay na ganyan. Okay? So, sana mag-guide kayo ng video na to sa pag-i-install ninyo ng mga harness natin na binibili nyo sa amin via online, Shopee, Facebook, or any way na makaka-order kayo sa amin. Sa mga gusto mag-order nga pala, ulitin ko, Shopee, Facebook, mag-PM kayo sa amin para mapadala namin sa inyo yung
ating ating harness. Okay, maraming salamat. See you next time.